Kamusta naman ang feeling na nakapasa tayo sa immigration office? Parang interview yun, ha? Try mo na dyan. Pwede ba? Try mo muna. Paano ba yung sabihin? Iba talaga yung feeling right after makalabas ng immigration office. Yung feeling na finally makakalabas na rin kayo ng bansa. Although it's not our first time na dumaan ng immigration office o mga ibang bansa. First time to ng mga kaibigan namin na makalipat. So I still feel the relief na finally wala nang aberya. Tuloy na tuloy na. So today, samahan nyo kaming mag-ikot-ikot sa Taiwan. Although hindi pa man nakakalis, ang first sa aming itinerary ay matry ang airport lounge. Initially, we thought na ang airport lounges ay para lang sa business flight o first class flight passenger. Apparently, kung meron kang credit card na partner dun sa lounge, pwede mong ma-access yung lounge for free. And yes, for free. So, sino ba naman kami para humindi sa libre? So, initially, nag-inquire kami sa Marhaba. Unfortunately, not all of us have the qualified cards to enter. Luckily, sa PAGS meron. So, before you enter, you have to present your boarding pass, passport, at syempre yung card. They will put a temporary 1 peso hold. I'm not sure that will be reversible. Pero after nyan, pwede na kayong pumasok. Wala naman kaming expectation since first time namin lahat makapasok sa airport lounge. But based on our research, there are a few things na pwedeng matry inside. So aside from comfortable chairs and tables, they also have multiple shower rooms. So kung galing ka ng trabaho o medyo na-late ka ng gising papuntang airport at meron ka pang time, you can take a bath inside. Lahat din ng table inside merong socket, so pwede kayong mag-charge ng device nyo o magdala ng laptop. Although if you're gonna work, expect na medyo may kaingayan or maraming movement inside. Lastly, yung food selection nila. So, meron silang buffet style na kainan. Sa totoo, dito kami pinaka natuwa kasi goods din yung food selection nila. Meron silang pastries, pizza, tsaka pasta. May dim sum at rice meal. Although nung time namin, wala kaming naabutan. Meron din silang make your own nachos at saka salad, arroz caldo, etc. Sa drinks naman, meron silang minibar. Although, ikaw mismo yung kukuha kasi buffet style nga. Merong alcoholic beverages like beer, wine, brandies, like yung mga sikat na brandy. And of course, meron silang canned soft drinks at saka bottled water dun sa refrigerator. Hindi ko na lang maisa-isa lahat kasi medyo nakakahiyang magstay dun sa area na yun kasi sobrang daming tao. Check nyo lang tong video. Meron din pala silang ice cream for dessert nakalagay sa small cup. So, yun lang. Pwede ka naman magpabalik-balik kung medyo nagugutom ka. So after that, nagpahinga na kami. Since pare-pareho nga kaming walang tulog at ako ay galing pa ng shift. Isa rin siguro sa bentahe ng mga lounge. Bukod dun sa pagkain at shower room, itong mga upuan nila. Hindi ka man makahiga pero makakaupo ka naman ng maayos at makapagpapahinga. Sa mga oras na to, we still have 2 hours before our boarding. So, nag-set up ako ng camera to try the time-lapse. Nga pala, first time ko rin gagamitin yung X3 to do a vlog. So, hindi talaga siya perfect. Hopefully, ma-justify ko naman yung pagbili nito. So, boarding time, palabas na kami at papunta sa boarding gate. Honestly, hindi naman ganun kalayuan ng Taiwan. 2 hours flight lang, nandun ka na. Minsan nga, mas mabilis pa yun kesa umuwi ng Bulacan kapag traffic. So, hindi ko napapakita yung paglipad ng aeroplano. Hindi naman tayo window seat. Mabuhay sa mga nag-aabang ng seats.
So finally, nandito na nga tayo sa Taiwan. Around 10 in the morning. So papunta na kami niyan ng immigration. Later palabas ng airport. Normally din may sinusundan kaming itinerary. Isa sa mga inaantay namin is yung makapaglaro sa Lucky Land. So paglabas namin ng immigration office, right after makuha yung gamit, dumiretso kami dito sa kiosk ng Lucky Land. Make sure lang na makapag-register kayo a day before your arrival. Then try your luck. Unfortunately, walang nanalo sa amin. Ang premyo pala ng Lucky Land is around 5,000 NT, equivalent to around 8,000 plus sa Philippine peso. After nito, since wala nga nanalo sa amin, dumiretso na kami maghanap ng ATM para mag-withdraw. Pro tip, mas okay mag-withdraw sa ATM using your GCash card since walang processing fee at okay din ang rate. After nito, lumipit kami sa Terminal 2 para sa transfer papuntang Gloria Outlet. So dito sa Gloria Outlets is the same sa mga factory outlets sa Pilipinas. Except siguro mas marami lang dito kumpara sa mga factory outlets sa atin. Just in comparison, yung dun sa Batangas or dito sa may NLEX, kahit pagsamahin mo yung dalawa, mas konti pa rin yun compare dito. So parang dito na ata lahat ng known brands na merong factory outlet. Of course, kilala ang factory outlet sa sales item. Trinay lang din namin mag-ikot-ikot. Check na rin yung general weather sa Taiwan. Dito na rin namin naisipang mag-lunch since may nakita kaming food pavilion. Since mahaba-haba pa rin yung aantayin namin bago kami makapag-check-in sa hotel. Dito pala sa Taiwan, especially yung mga hotel sa mga lapit sa tourist spot, 4 AM pa ang check-in time. Bawal din ang early check-in sa kanila. Which is honestly hassle if yung nabok mo is sobrang aga or na kasi walang late check-in sa kanila. Very strict sila sa check-in hour. So make sure niyo yan na na-check niyo yung oras ng flight niyo. Ayos din yung weather dito sa Taiwan, no? Kahit hapon na, kahit tirik pa yung araw, okay lang din maglakad-lakad kasi malamig yung hangin. So medyo breezy siya. So, nag-ikot-ikot din kami dito kahit wala namang kaming bibilin at wala namang kaming nabili. Although, in comparison sa presyo, especially yung sapatos, mas mura nga yung sapatos dito. It's just that hindi kami ganun ka-interested bumili ng sapatos nung mga oras na to. Wala rin din kasi akong balak magsapatos kasi nga, set your expectation na kapag mangingibang bansa ka, especially sa Southeast Asia na majority ng mode of transportation is train, napakaraming lakaran. So medyo mahirap-hirap nga talaga itong puntahan, especially kung may toddler kayo o meron kayong senior citizen. Unless kaya din nila yung mahabang lakaran papuntang station. Although hindi rin naman ganun kamahal mag-book ng Grab. Actually walang Grab, Uber lang pala meron. Reasonable naman yung presyo nila kasi na-try namin mag-Uber twice. Especially kung may kahati naman kayo, why not? Okay na okay din naman mag-book ng Uber. So ayun na nga, nothing special here. Factory outlets lang siya. One is accessible ito pag papunta na kayo ng airport. Just one train transfer. If may time pa kayo, why not? Pumunta kayo dito sa Gloria Outlets. Baka ng mga hinahanap nyo or pasalubong, why not? Around 3:30 ng hapon. Papunta na kami nito ng Ximending. So nag-aantay kami nito ng train. So ito one of our first time makakasakay ng HSR o High Speed Railway na train. Sa totoo lang, kahit wala pa kaming ginagawa, sa mga oras na to medyo napapagod na kami.
One factor din siguro dahil wala nga kaming tulog. Paglabas pa lang kasi ng airport, mapapalaban ka na agad sa lakaran. Yung ganitong klase ng train is yung mga bagay na mapapaisip ka na what if merong ganito sa Pilipinas. Ang ginhawa siguro ng transportation natin kung meron. Honestly, kahit maraming train system lang eh. Ngayon kasi bilang lang sa daliri yung lines na meron tayo sa Metro Manila. So, after an hour, nakarating na rin kami sa hotel. Wala nang room tour kasi eto na yon. Mabilis ang bullet time. Merong banyo sa gilid na merong makeshift na bathtub. Okay naman, may hot and cold shower, banyo, kaso walang bidet, at aircon nakatutok sa bed so sobrang lamig, at mini fridge. Konting pahinga, tapos labas ulit. Hindi na namin in-explore itong natuluyan namin kasi budget hotel lang naman siya. 3,000 per night yung rate namin and good for 4 person na yun. Merong 2 queen size bed na magkadikit. So medyo masikip talaga. So pag marami kang dala or may kalakihan yung luggage mo, I suggest not here. Ironic lang kapag nasa ibang bansa ka, parang quest kung paano magtipid at paano gumastos. Pero totoo, minsan may smart decision na gumastos. And for us sa hotel, honestly, ang kailangan mo lang naman is yung matutuluyan na pwede kang makapagpahinga ng maayos at makaligo. Not really saying na kailangan wala kang standard, pero para nga sa amin, ito na yung applicable. Besides, 3 to 5 minutes lang naman siya from Ximending, yung merong rainbow color na pedestrian line na sikat sa mga pictures. Malapit din to sa Carrefour, bilihan ng mga pasalubong, at walking distance din siya sa nearest train station, especially din sa main station, siguro around 5 to 10 minutes walk. So kung tinatamad naman kayong maglakad papuntang train station, pwede na kayong sumakay ng Uber dito or sa labas ng hotel nyo. Again, hindi ganun kamahal, pero hindi rin naman ganun kamura. Pero sa amin, why not walk? Para ramdam na ramdam mo talaga na nasa ibang bansa ka kasi ang daming pedestrian at pedestrian light at malinis din ang kapaligiran. Hindi nga lang ganun kabango. One thing na na-notice ko in general, especially pag ganitong oras na, this is around 8:30 in the evening, parang lahat ng tao nagmamadali na umuwi at saka hindi na ganun ka-lively yung paligid. Although in general, hindi naman talaga lively yung vibe ko sa Taiwan. More of serene nature, I guess. So, sabi sa maps, ito kayo sa Baymen Station. Malayo-layo rin yung nilakad namin dito ha. Around 15 to 20 minutes na lakad. Sa totoo, hindi naman ganun sobrang layo yun. Pero kung pagod ka na, syempre. Isa pa, hindi lahat na station dito o yung entrance na station, merong escalator pababa. More likely sa kabilang tawid pa yung merong escalator. Pero syempre, lalayo ka pa ba para maghanap ng escalator pababa kung meron namang hagdan. Hindi talaga namin mapigilang ma-amaze sa train system ng Taiwan. So ito around 3 to 4 story below. Pero makikita nyo naman sobrang liwanag kasi sobrang daming ilaw. Hindi rin ganun kahirap mag-navigate kasi may English translation naman yung mga station or yung mga platform. Isa pala sa mga ginawa rin namin bago kami lumabas ng airport is bumili ng Easy Card sa 7-Eleven that cost around 100 NTD. Tapos pinaloadan na rin namin ng 500 NTD, which is almost kalahati lang ginagastos namin for 4 days. Yup, I know, medyo mahal siya. Yup, I know, mas mahal siya, pero mas convenient siya, honestly. Hindi mo na kailangan pumila sa booth or sa vending machine para kumuha ng single journey ticket. Siyempre, mas mabilis kayo. Especially dito, on time lagi yung train. So, kagaya nito, tumatakbo ka na kami para maabutan namin yung train. Besides, pwede namang i-refund or ibili yung matitirang NTD dun sa laman ng Easy Card sa anumang 7-Eleven, kahit sa airport meron. Usually, ganun yung ginagawa ng iba. Sa airport nila ginagastos yung tirang NTD nila. Not so sure, pero dun sa refund, I think
kapag more than 100 MTD pa yung laman, pwede mo siyang ipa-refund. Hindi ko lang alam kung paano at saan kasi hindi na namin ginawa. Again, para sa lahat ng kababayan natin na nagbabakasyon sa ibang bansa, always observe your surroundings. So, kung pwede iwasan natin mag-ingay. Pwede naman mag-usap wala naman nagsabing bawal mag-usap. Pero syempre, hinaan yung salita in consideration na rin sa ibang tao. Make sure nyo rin na kapag umupo kayo sa PWC at merong PW na kailangan mo po, please tumayo kayo. Paglabas ng station, actually last station yan nung green line. So ito, maglalakad kayo dire-diretso tapos kaliwa. Actually meron daan yan sa gitna, hindi lang namin dinahanan. Again, minsan masarap talaga maglakad-lakad kasi kung naaliw yung mata mo sa mga nakikita mo. Especially sa kanila dito, sobrang liwanag. So, dagdag yun sa experience ng pagpunta sa ibang lugar o sa ibang bansa. So, after less than an hour, nandito na kami sa Rauhe Street Night Market. So, tabi pala ng night market, meron parang Chinese na entrance. Hindi ko din sure, baka dito din malapit yung Chinatown ng Taiwan. Although, hindi ako entirely sure. Nakita ko lang parang similar lang sa mga entrance sa Chinatown. So, dito pa lang sa bungad, ang dami na talagang nagbabenta ng mga street food. Marami-rami rin yung tao at saka turista na nagpupunta. Uso naman sa kanila dito itong fruit shake or fruit juice na halos kada kanto meron nagtitinda. So, yung famous sign ng Rauhe Street Night Market, and ang dami talagang tao. Pero syempre, set up tayo ng mabilisang bullet time. Ito yung unang-unang bubungad sa inyo dito sa Rauhe Street Night Market. Probably kilala nyo na rin to. Ito yung pork bun na niluto gamit ang traditional oven. Marami-rami rin yung food selection dito sa Rauhe. Marami nagtitinda ng mga merchandise. So, another famous na snack, itong deep fried na cassava balls. Lasa lang naman yung maruya. Pero madidistinguish mo naman yung lasa niya kasi kakaiba yung pagkaluto niya. Isa rin siguro sa mga nanotice ko dito sa Taiwan, lalo na yung mga vendor nila. Huwag na kayong umasang mag-English sila in comparison lang kasi yung mga vendor sa Thailand, alam nilang mag-English, especially sa presyo or bayad or pag-take ng order. Dito mas magkakaintindihan pa kayo gamit ng hand gesture. Kaya okay lang. Ito namang black pork sauce. Siguro mananawa kayo sa kakabilang pang ilang store o vendor ang nagtitinda sa buong Taiwan. Parang kada gilid na lang meron ng sausage. Miski nga sa 7-Eleven meron. Yun sa 7-Eleven meron namang American version na sausage. So merong medyo familiar na lasa. Pero masarap naman yun. Ito rin sa mga night market nila merong parang arcade game. Kahit dun sa isang night market na napuntahan namin, puro ganyan din yung mga activities nila. Dito naman ito na siguro yung pinaka-exotic nila yung parang nilagang laman loob na binabad sa sauce at saka ng spices. Hindi kami nag-try niya kasi mga masasela. Siyempre isa sa mga worry mo kapag nasa ganito kang lugar or nasa unfamiliar na lugar ka is maghanap ng CR. Ang mga available lang dito na comfort room is natagpuan nyo sa mga restaurant. And then, yun if doon kayo kakain. Of course, hindi mawawala yung mga nagbebenta ng drink. Majority ng mga stall dito nagbebenta sila ng milk tea, coffee, at fruit shake. Marami siguro yung mga nagbebenta
kadalasan combo-combo na rin. Nandun na rin lahat ng pwede mong ma-order. Isa sa mga famous na pagkain itong braised pork ribs nila. Ang nilagang pork ribs na may spice. Ito naman shaved nuts ice cream. Okay sana to kaso yung lasa ng cilantro nangingibabaw. So ay hindi nyo nagpapayunik sa lasa niya kasi parang naging herby siya dahil dun sa cilantro. Weird lang kasi herbs at saka ice cream. Tapos matamis yung shaved nuts. Sinubukan din namin magtanong ng presyo ng mga pampasalubong kaso suggest wag na lang kasi nga alam nila na tourist area to. Medyo mahal din yung mga presyo ng bilihin. Medyo may patong na rin siya compare sa ibang lugar. So in general, okay naman pumunta dito sa Rauhe Night Market, especially kung meron kayong oras and gusto nyong matry yung mga street food ng Taiwan na nasa isang lugar lang. Siguro marirecommend ko lang kung may kasama kayong bata or matanda is hanap na lang kayo ng pwesto sa mga resto kasi yung mga street food talaga dito is literally lang na street food na nakatayo mo lang kakainin. Ang meron ng mga upuan is yung mga restaurant. So after nito, hindi ko na lang na-videohan. Nag-try kami nung braised pork ribs. Ang lasa niya nga is parang nilaga lang siya pero may spice. At nangingibawa yung fried spice at saka cinnamon niya. Okay na okay siguro siya pag try lang. So yun lang, umuwi na rin kami after nito. See you sa part 2.